Binulabog ng sunod-sunod na putok ng baril ang mga dumalo sa isang music concert sa Moscow, sa Russia. Sa huling tala ng Investigative Committee ng Russia, umabot na sa mahigit 70 ang patay at mahigit 140 ang sugatan. Ayon sa Russian Emergency Ministry, matapos ng pag-atake, may naiulat ding pagsabog na nagdulot ng sunog sa gusali. Tinutugis pang nasa likod nito na itinuturing ng Russian government na terrorist attack. Inako ng Islamic State na ISIS Khorasan ang pag-atake at kinumpirma yan ng isang opisyal ng Amerika na nauna na raw nagbabala sa Moscow bagong insidente. Wala namang naiulat na Pilipinong nasaktan sa pag-atake ayon sa ating Department of Foreign Affairs. Nag-amok ang isang lalaki sa BGC at nagsindi pa raw ng umano'y marijuana sa harap ng mga pulis. Posible siya maharap sa reklamong alarm and scandal at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nakatutok si Nico Wahe. The law. Under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God in flesh. Yan ang katwiran ng lalaking ito nang arestuhin ng mga pulis sa Bonifacio Global City sa Taguig. This is illegal. You have nothing against me. You cannot touch me. I am Jesus Christ. Lahat kayo, lahat ng kaluluwa nyo akin. Pero tila hindi godly ang asta nito bago maaresto. Lahat kayo! Susunogin ko! Nagmumura at nagbabanta ito ng makuna ng video. Dahilan para tumawag na ng pulis ang BGC Marshals. Ayon sa grupong pinagbabantaan ng suspect sa video, nagse-celebrate lang sila noon ng birthday ng kanilang kaibigan. Nag-bad finger na siya nung nakita niya yung kasama namin na isa na foreigner na babae. Parang kinagurse na yung pamilya namin na kung ano na yung mga sinasabi niya, like papatayin niya yung pamilya namin, ganyan. Then hindi namin alam kung saan siya nanggagaling. Dahil hinamon ako ng suntukan eh. Hindi ko alam sa kanya, papansin, KSP. Bigla lang, nagdadrive lang ako, pagdaan ko, hinamon ako ng suntukan. Eh di nagalit ako, sinigawan ko siya. Pero ayon sa grupo, 2 araw na raw nakalipas ng unang nangharas ang suspect. 2 days before, ganun yung sequence na ginagawa niya. Sinusundan niya. Lalo pa siyang hindi nakaligtas sa kasalanan nang makita ng mga otoridad na may hinihipak ito habang ini-interrogate. Nang inspeksyonin ang kanyang sasakyan, may nakita sa kanya mga tuyong dahon ng hinihinalang marijuana na nakalagay sa maliit na cylinder. Nakuha rin sa kanya ang tila isang pipa. CBD siya, hindi siya kush, medicinal. Nakita ng ating marshal na nagsindi ng pinaghinalaang CBD or cannabidiol o isang ating other form ng cannabis. Eh dito sa Pilipinas naman wala tayong pinapayagan o base sa ating Republic Act 9165 na itong mga ganito ay sa prohibited drugs under the law. So that's the time na in-effect nating arrest. 2020 nang aprobahan ng Dangerous Drugs Board ang paggamit ng cannabidiol o CBD para sa may mga epilepsy. Pero dapat ito'y in the form of oil. Dahon pa ang nakuha sa kanya at ayon sa mga pulis, wala naman masabing sakit na kinakailangan ng CBD. Nananatili pa rin illegal at for compassionate use lang ang paggamit ng medical marijuana sa Pilipinas. Kailangan din ng permit mula sa Food and Drug Administration sa paggamit nito. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nanaig ang kupunan ng Colegio de San Juan de Letran kontra sa University of Perpetual Health System DALTA sa Junior Men's Basketball Finals ng NCAA Season 99. Ang maaksyong laro sa pagtutok ni Von Aquino. Sa paghaharap sa do-or-die game ng Colegio de San Juan de Letran Squires at University of Perpetual Health System DALTA Junior Altas sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals. Umpisa pa lang ng bakbakan, napuno na ng excitement ang PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Unang nakapuntos ang Junior Altas, pero hindi nagpatinag ang Letran Squires kaya't nakuha nila ang first quarter sa score na 24-18. Pagpasok ng second quarter, lalong lumaki ang lamang na Letran Squires kontra Junior Altas at napanatili ng Letran ng 11-point lead hanggang third quarter. Pagpasok ng final quarter, muli pang itinodo ng Letran Squires ang kanilang opensa hanggang matambakan ng 16 points ang Junior Altas. Sa huli, ang defending champion na Colegio de San Juan de Letran Squires ang nanaig para maiuwi ang back-to-back championship sa final score na 93-76. Sabi ko sa mga boys, last game of our life na to, especially do sa mga graduating players. Sabi ko, wag na kayo magtipid, ibigay nyo na lahat.
It was a really accomplishment for us kasi bihira sa amin mag back-to-back. So really happy na pinaghirapan ito ng mga coaches at players. Itinanghal bilang finals MVP sila Transquires team captain Jonathan Manalili. Di lang kami nag-give up. Alam naman namin kung ano yung kayang gawin namin as a team. Thankful ako dahil sa kanila nag-level up ako. True to our word, the whole NCAA Management Committee and Policy Board promises to bring you exciting games from the start. And up to now, I think we fulfilled that promise. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Muli pong kinilala ang GMA Network sa 26th Trusted Brand Survey ng Reader's Digest. Sa ika-8 taon, nakuha ng Kapuso Network ang Platinum Award sa TV Network category. Tinanggap ang award ni GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, Chief Risk Officer at Head for Program Support, Reggie C. Bautista. Sa ika-2 taon, kinilala namang Most Trusted TV Host for News and Current Affairs, si Atom Araulio. Napakahalaga niyang tiwala ng publiko sa atin because ang ating misyon ay makapaghatid ng serbisyong publiko sa Pilipino. Kaya yung tiwala, pinapahalagahan talaga natin at inaalagaan natin. We believe that we continue to be relevant, and by producing meaningful and timely stories, we hope to earn more trust among the readers, our viewers, and the public. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.